ano pa, dadagdag pa sa paninira kay Inday Sara. O ito pa, isa. Binasa niyo ho, Congressman, ito pong 24 pages na kanyang supplemental affidavit. Ano po? Yes po. Opo. Binasa. Si Chua to yung congressman na kawatan daw. Di umano dyan sa Maynila. Sabi ni Isko yun noon, pero ngayon iba na. Iba na yung ano ni Isko. Iba na, magkaibigan na sila. Anyways, sabi niya, binasa daw niya yung mga affidavit ni Madriaga. O tapos, Congressman, kasi kung pwede kayong magtanong sa laman lang ng affidavit at sa kanyang mga annexes, may interesting ditong sinasabi siya eh. Number 27. On another incident, I was informed by PLRD that 2 land bank managers' checks which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos respectively were issued under my name. Copies of the 2 land bank managers' checks are here to attach as annexes A and A1. Alright. To prove the aforementioned allegations, I am willing, etc., etc., etc. Pero, did you check the annex, the said manager's check? ayan binasa daw ni Chua. Sa manager's check, meron daw perang cheque in-issue si Pangulong Duterte para dalhin sa safe house sa Eastwood. Na-check mo ba yung cheque? Ano sabi ni Chua? Kung ano mga pecha nito? Yung annexes po niyan ay nando doon. Kaya hindi ko po napansin yung petsa. Utangin na niyan. Binasa mo, hindi mo napansin? Chua? Binasa mo, hindi mo napansin? Nakala ko ba binasa mo? Tinanong kayo, binasa niyo po ba? Oo. Okay. Ito po kasi dito sa number 27, may mga annexes yan. Chinek mo yung mga dates? Ha? Hindi ko chinek. Putang ina niyan, binasa mo, hindi mo chinek. Anong klase yan? So, ibig sabihin talaga, putang ina, hindi din ginawa ng Congress yung due diligence. Yung pag-scrutinize, hindi rin ginawa ng Congress. Kasi, sa date dito, 2023, hindi na presidente si Pangulong Duterte noon. Hindi na siya presidente noon. At saka nung ibinigay sa kanya yung mga cheque na yan, di umano, putang ina, nakakulong na siya niyan. Nahuli na siya ng PNP niyan eh. Bilang isa sa mga pinakamalupit na sindikato ng kidnapping sa Pilipinas eh. Putya, nagkamali sila doon. Kaya ngayon ito si Chua, hindi niya alam kung paanong lusot ang gagawin niya rito. Kasi Congressman, yung sinasabi niyang manager's check, ano po, na ang amount nakapangalan sa kanya land bank ito. Alright, 84 million. Ang petsa nito, April 18, 2023. Nung panahon na iyon, si Marcos na ang presidente at siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July 2023. April itong checking ito. Paano nangyari? Alam niyo, medyo wala nagtanong nito eh. I think this is a valid question. Nagharap ka nagkwento ka ng ganito, nagbigay ka ng copy ng check. Diba? Nagkwento siya ng ganyan, may mga ganitong irregularities, bakit hindi in-scrutinize ng mga abogado o ng mga taga-justice committee? Kasi nga, hindi importante sa kanila kung tama o hindi yung sinasabi ni Madriaga. Kailangan lang magkwento ni Madriaga para masira si Inday Sara. Ngayon, ito pa ba ang gustong mangyari ng mga kababayan natin? Ito ba yung klase ng mga batikos kay Inday Sara na ini-entertain ng kamera? Sabi ni Leila de Lima, pumunta siya diyan sa kulungan para i-review yung mga aligasyon. Putangin nang yan. Ibig sabihin, inaprubahan ni Leila de Lima ito bago ilabas dyan. Bakit ganyan? Palpak yung mga date. Palpak yung mga impormasyon. Bakit pinayagan yung lumabas yan dyan? Sabi ko nga sa inyo, if Madriaga is lying to his teeth, nung nandiyan siya under oath, anong dapat ginawa ng Congress? Magsampa na kayo ng perjury case sa kanya. Para maidagdag sa kaso niya at hanggang sa mabulok siya dyan, hanggang sa maging ugat na lang siya ng puno, makulong siya dyan sa bilibid. Taragis na yan. Ano ngayon yan? Anong paliwanag mo sa petsa? Paano naman ang panahon na iyon? Meron pa? Go ahead, sir. Go ahead. Tama po. Yan po kasi hindi naman po yan natanong doon sa ating hearing. So, siguro yan, matatanong na po yan pagdating po sa trial. Tayo dyan. Matatanong yan pagdating sa trial. Akala ko ba naghahanap kayo ng probable cause? Akala ko ba bini-verify ninyo yung mga ebidensya kung tatayo ba sa korte? So ibig mong sabihin, pinagsalita nyo dyan si Madriaga nang wala naman pala talaga kayong gagawin. So ibig sabihin talaga, walang to. Ibig sabihin talaga, itong ginagawa ng Congress na to, paninira lang to kay Inday Sara. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, buti sana kung kasing tanga ni Chua lahat ng Pilipino,
na hindi mapapansin ito. Si Ted Filon nga lang yan, napansin niya eh. Yung mga irregularities eh. Lalo pa kaya yung mga abogado ni Inday Sara. Paano niyo sasagutin yan ngayon doon sa impeachment court? And the reason why hindi nila inaakyat sa impeachment court kasi nga mapapahiya sila pare-pareho. So they will milk on this. Talagang gagatasan nila ito ng sobra-sobra, mga bossing. Para lang masira si Inday Sara. O eto pa, isang kabobohan, si Ridon. Sabi ko nga sa inyo, pare-parehas mga tanga yan. Si Ridon, si Chua, si De Lima, si Luistro, pare-parehas mga bobo yan. O eto, pakinggan natin itong balitang to. Nakarehistro sa Land Transportation Office o LTO ang ilang sasakyang binanggit ni Ramil Madriaga sa kanyang supplemental affidavit sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Base yan sa mga inilabas na dokumento ni House Justice Committee member at Bicol-Sara Party List Representative Terry Redon. Ayon sa records, 14 na motorsiklo ang nakarehistro kina Madriaga at kanyang anak. Pero 6 sa mga ito ang nailipat na sa ibang may-ari. Nasa listahan ang 2 Harley Davidson at 2 Ducati na motor na sinabi niyang pinondohan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. LTO registered din ng FJ Cruiser na ginamit sa pag-deliver umano ng duffel bags ng pera mula sa confidential funds. Ayon kay Redon, patunay ito sa may mga hindi natutugma sa mga pahayag ni Madriaga pero mayroon din daw itong mga binabanggit na katotohanan. So umamin siya. Umamin ito si Pisngi. Si Beke, yung may Beke. O, lagyan mo ng tina yan, yung kulay blue para umimpis yan. Umamin siya na merong mga hindi nagtutugma si Madriaga na mga impormasyon. Doon sa mga impormasyon niya, meron din naman tumutugma. Ano yun? Totoong may Harley Davidson, totoong may FJ Cruiser, totoong merong Ducati. Oo, pero totoo ba na para kay Inday Sara yun? Hindi niya alam. Basta totoo lang. Oo, gago. Walang hindi naniniwala doon sa mga sasakyan na pinagbibili niya. Ang daming pera niya, magnanakaw yan, sindikato yan eh. Kidnap for ransom yan. Kaya maraming pera yan, maraming mga pambili ng sasakyan yan. Ang tanong, papaano mo i-connecta itong mga sasakyan na ito kay Inday Sara? Iyon yung sinabi niya eh. Oh, yun yung sinabi niya eh, na binili niya ito para kay Inday Sara. Binili niya para kay Inday pero wala siyang patunay na ginamit ni Inday yung mga motor na yan. So inamin dito ni Tanga, inamin nito ni Inutil na oo, totoo po yun na itong si Madriaga, mayroon siyang mga hindi kumukonek pero meron din kumukonek. Pero hindi kumukonek sa mga Duterte. Hindi ba may kasabihan nga tayo, falsis uno, falsis omnibus. Sabi doon, ang Latin yun, ang ibig sabihin na ang maling isa pag nagkamali ka sa isa, mali ka na sa lahat. Oh, parang halimbawa, nag-solve ka ng mathematical equation. Oh, boom, nag-solve kang ganun. Pak, tapos tama yung sagot mo. Tama yung sagot mo. Pero yung teacher, alam ko kung gago ka o hindi. Siyempre, teacher ako eh. O, titingnan ko yung mathematical mo. Tama yung sagot eh. Pag binilugan mo gano'n, check yung sagot. Oh, now, how did you derive from this answer? Papupuntahin ka ulit yan kasi nag-engineering ako. Papupuntahin ka sa blackboard ulit, ipaliliwanag sa'yo. Oh, cosine ganito, tangent ganyan, bam, cancel, over, cancel, reciprocal. May mga ganun yan eh. Para makakuha mo. Ngayon, pag naputol ka doon, paano ka nag-come up dito? Paano ka nag-come up dito? Paano mo nakuha yung sagot na yan? Kung mali yung solution mo. So kung dito pa lang sa taas nagkamali ka na, putangin na, paano mo nakuha tong tamang sagot? Ibig sabihin, nag-cheat ka. Alam mo lang yung tamang sagot, putya, hinabaan mo yung solution, yung pag-solve mo ng equation para lang magmukhang tama. Pero kapag pinaulit sa'yo, pinasundan from start, paano ka nag-derive doon sa come up doon sa sa sagot na yon. Hindi mo na ma-prove. Ibig sabihin, putyang ina, nandugas ka. Sa 10 ebidensya, yung siyam dyan tama, pero yung isa pineke mo. Yung siyam na ebidensya, mali na yun. Falsis uno, falsis omnibus. Ganon yung ibig sabihin nun. So kung sinasabi dito ni Terry Redon na ito si Madriaga, merong hindi nagtutugma sa kanyang mga testimonya, lahat na ng testimonya niyan, palpak. Oo, admissible na yan. Hindi na hindi na credible yung testigo na yan. Ganon lang yun. Ang isang sinungaling na testigo, pag nagsinungaling sa isa, sinungaling na yan sa lahat. Ganun ang patakaran sa korte. Abogado daw ito eh. Akala ko hindi abogado kasi tatanga-tanga eh. Sabi nila abogado daw. Diyos ko po. Sinabi niya na binili ko itong mga motor na ito para kay Inday. Kanino nakapangalan? Sa akin. Gago, binili mo para sa sarili mo yan. Putangina mo. Binili mo yan para sa anak mo. Sa inyo nakapangalan. Gago ka ba? Doon pa lang, palpak na eh. Hindi na nila kayang i-rebat yun eh. Kaya ngayon, lalabas sila ng mga COA report. Maglalabas sila ng mga, kailangan isolid itong pera na ito para paniwalain ulit yung tao.
Oo, hindi nyo na maloloko ang tao. Nandito si Boss Dada para i-debunk kayo ng i-debunk araw-araw kahit paulit-ulit. Sa April 22, gaganapin ang susunod na impeachment hearing laban sa vice. Mga O, kapatid, di ba? So yun, doon pa lang wala na sila eh. Doon pa lang iiyak na sila mga bossing. Maniwala kayo, Diyos ko po.